Yo mga idol, kamusta? Sports Talk PH nga pala. Ang mga naganap na laban, pag-usapan natin yan mga idol. Ngunit bago ang lahat ay huwag kakalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell button for more sports talk. So kanina nga lamang po ay dumayo sa Africa ang ating pambato na si JR Raquinel para labanan ng undefeated knockout artist na si Teophilus Alote sa mismong baluarte nito sa bansang Ghana, kung saan pinaglabanan nila ang bakanteng WBO Global Super Flyweight belt. Subalit sa kasamaang palad nga po ay bigo ang ating pambato na makuha ang tagumpay matapos nitong matalo via unanimous decision. Kaya naman dahil dyan ay umabante na ang record ni Alote sa 13 wins with 10 knockouts at walang talo. Habang si Raquinel naman ay lumagapak sa 18 wins with 14 knockouts sa 3 talo. Sa main event naman ay nagtuos ang dalawang British boxing stars na sila Craig Richards at Dan Aziz. At dito nga po ay bumida si Richards matapos itong patulugin sa pamamagitan ng isang suntok si Aziz sa 12 and final round. Kaya naman nakuha ni Richards ang panalo via 12 round knockout. Bukod dyan ay nasungkit niya din ang bakanteng IBF International Light Heavyweight belt. Samantala sa Spain naman ay nagpakitang gilas din ang pambato ng Espanya na si Sandor Martin matapos niyang talunin ang dayong Ukrainian fighter na si Yanis Kirilenko via unanimous decision. Sa kabilang banda naman mga idol ay matapos nga pong masungkit ng ating pambato na si Yumir Marshall ang gold medal sa light heavyweight division sa 2025 SEA Games, ay sinabi nito sa interview na sa katunayan umano ay hindi na daw dapat siya sasali sa tournament na ito. Paliwanag ni Marshall na ang dahilan umano kung bakit hindi na sana siya sasali ay dahil hindi daw ligtas yung hand wrapping sa Thailand. Na-injured na nga daw yung kamao niya nang dahil sa mga hand wrap sa bansang ito. Pero nang hinayang daw kasi siya sa pagkakataon na pwedeng irepresenta ang bansang Pilipinas. Kaya bahala na daw kung ma-injured siya o masira yung kamay niya. Basta ang gusto niya lang daw talaga ay dalhin ang bansang Pilipinas sa tuwing lumalaban siya. Para po sa mga hindi nakakaalam ay isa sa mahigpit na ipinatupad ng Thailand Sports Organizers ang batas sa mga hand wrapping ng mga lalahok na boksingero na siyang dahilan kung bakit nagdulot ito ng mga pinsala at injury sa mga boksingero sa SEA Games. Samantala, madaming fans naman nga po ang kumu-question ngayon sa World Boxing Association kung bakit hindi pa din daw nito tinatanggal ang pinanghahawakan na WBA lightweight world title belt ni Gervonta Tank Davis sa kabila ng inanunsyo na nito ang kanyang pagre-retiro sa sports ng boxing. Reklamo ng mga fans na dapat na daw tanggalan ng titulo si Davis kasi hindi naman daw nito sinasabi kung babalik pa ito sa boxing o hindi na. Kaya kawawa naman daw yung mga fighters na nasa top 10 lightweight rankings ng WBA kasi wala ang mga ito pagkakataon na maging world champion ng dahil sa na kay Davis pa din ang titulo. Pero syempre alam naman nating lahat na pera-pera lang din yan. At syempre nanghihinayang ang WBA alisin kay Davis ang titulo kasi pag bigla itong nagdesisyon lumaban at wala na itong hawak na WBA belt ay mawawalan sila ng kita at komisyon kay Davis. So hanggang dito na lang po muna tayo mga idol.